plano ngayon ay pupunta na ako ng cafe. Tama. Tapos, yung plano is pupunta ako ng palengke, bibili ng mga gulay. Okay, medyo mainit din ngayon. Kaya, balot na balot tayo. Maganda naman, medyo maliwalas sa kalsada. Hindi masyadong traffic. Kaya maaga pa. Nagugutom na rin ako. Parang gusto ko munang kumain. Pero kailangan makarating muna ng coffee shop para makita kung ano yung mga kailangan doon sa supplies. At the same time, alam mo, yung makapagkape ka na rin. Mainit. First time ako mamimili dito sa ano, try namin. Dito sa Mexico market, yung sarapan ng munisipyo mismo ng Mexico. Bago nilipat na kasi siya sa looban ng building. So, susubukan natin mamili doon ngayon. Try natin. Baka mura doon kasi medyo maganda yung pwesto. Malapit lang sa kabayanan. Kumbaga, maganda yung location. At saka malinis, maayos. So, sa mga tinitingnan din natin yung quality ng pwesto, quality ng tinitinda. Kasi, syempre, papakain natin sa mga customer natin yan. Dapat, mataas yung standard ng mga ginagamit natin ingredients. Hindi naman pwedeng, yung mumurahin na walang quality. Kailangan kasi quality talaga. Yun yung nagpapasarap sa pagkain yung quality. Ano lang tayo? Cruising lang tayo. Medyo mainit. Ayoko rin, hindi rin naman ako masyado nagmamadali. Maaga pa naman. Alas 9:30 pa lang naman. And 9 o'clock nagbubukas yung cafe. So mga wala pang tao talaga ganyan. Mas magandang makarating ka ng safe kaysa sa nagmamadali ka tapos mauwi sa disgrasya. Kaya mas maganda yung safe tayo. Init pa rin. Sobrang init. Hindi pa rin talaga ako nakaka-adjust sa init ng panahon dito sa Pilipinas. Kaya pag madalang lang ako nagmumotor dahil nga yung baka nag-pass out ako dahil sobrang init. Lalo na ito, yung balot na balot ka pa, mainit. Pero naintindihan ko na kailangan mo magbalot kasi mainit din sa balat. Ingay talaga yung yung mga motor, yung mga malaking tambutso. Sobrang init. Pero at least yung kalsada medyo maluwag. Maayos yung yung wala masyadong sasakyan. Kakain muna siguro ako, nagugutom na talaga ako. Liwanag ng kuha natin .
subukan yung stabilization nitong Nano Osmo natin. Maganda kasi yung nakikita kong mga stabilization niya sa sports mode niya. Ngayon, dahil nakamotor tayo, gusto ko talaga subukan kung gaano kaganda yung stabilization niya. At the same time, yung quality ng video na kung nagsishake ba talaga siya or may mga gaps siya in between nung mga video na kinukuha mo. Kaya tama-tama, bright ngayon, maliwanag yung panahon, siguro walang room para sa ganong mistakes ng camera or yung mga flaws ng camera. Subok na rin naman yung mga quality ng video ng DJI, especially yung stabilization ng Pocket 3. Meron akong Pocket 3 na napakaganda ng stabilization niya. Pero dahil nga itong Nano 3 ay nagki-claim ng magandang stabilization sa throughout, lalo na sa sports mode, susubukan natin ito ngayon. And ito nga yung ginagawa natin, nagbablog tayo habang nagdadrive. Yan. Para makita natin kung gaano nga talaga kaganda yung stabilization niya. By the way, yung video na to ay hindi sponsored, lalong hindi siya promotion. Ang video ko na ito ay para sa aking own preference lang at gusto kong malaman kung worth ba siya ng pera na binili ko itong camera na to. Kasi meron na nga akong Pocket 3, di ba? Ang kaso, yung Pocket 3, hindi ko naman siya magagamit pag nagmumotor ako. Ito yung number one problema ko, hindi ko siya nagagamit pag nagmumotor. Kasi nga, basically, more on pang-vlogging lang siya. So, mga personal vlog, ganyan, mga travel vlog. Pero pag mga ganito ng vlog na nagmumotor ka, nagra-rough road ka, nagmamarathon ka, or marami pa na may kinalaman sa sports, ibang level naman to na yung pinoprovide itong DJI Nano natin. Kaya guys, kung kayo pala ay bago pa lang dito sa YouTube channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Wholesome po yung ating videos, wholesome yung ating channel. And we appreciate kung kayo po ay makakapag-subscribe at ma-appreciate niyo yung mga ginagawa kong video. Patuloy po ako magagawa ng video at iba't ibang klase ng video para makapag-ano tayo, makapag-promote tayo ng ating kultura, aside from traveling abroad and traveling locally. We have to do this para naman yung ibang mga kababayan natin ay marating yung mga nararating natin kahit sa video lang na katulad itong mga ginagawa natin. Medyo nalalaglag yung ano ko, yung kasi yung swivel niya kasi medyo malambot na, kailangan kong bumili ng bago. Kaya pag dumadaan sa lubak na ano siya na mainit, grabe, sobrang init. Nasing ko muna yung ano, sito. Ayan, medyo naiinit na ganda naman ang motor niya, lumalagapak yung tambutso. Siyempre dahil ini-enjoy ko ngayon yung pagmumotor ko, ilang araw na ako nagmotor, 3 araw na ako nagmumotor ngayon. So pang 3 araw ko to, dahil maganda yung panahon, sinasamantala lang natin. Sayang din kasi yung opportunity na makapag-vlog ng katulad nito. So, malapit na ako sa Mexico market. Ilang minuto na lang siguro, doon na tayo. Tour ko na rin kayo doon sa Mexico. Maganda rin kasi siya, yung bagong bukas na palengke. Medyo nalalaglag yung ano ko, hindi ko alam kung bakit. Alam ko, maluwag na talaga siya. Hindi ko alam kung bakit ganun kaluwag. Hindi pa naman ako dumadaan sa lubak na tutumba na siya. Siguro mamaya, hindi ko na lang ilalagay yung hindi ko na lang ilalagay yung niya, ito yung nasa ilalim niya, yung video deck niya.
Okay. Para medyo ano lang, relaxing lang yung ano natin. Cruising lang talaga tayo. Hindi naman natin kailangan mag-speed up kasi hindi naman talaga kailangan yung kaskasero ka sa kalsada eh. Kailangan mo disiplinado sa kalsada. Kailangan mo yung sumusunod sa batas trapiko at saka kailangan natin yung ano, yung hindi tayo kamote na makakaperwisyo tayo ng ibang tao. And try din natin lagi natin pina-practice yung nag-giveaway talaga tayo, lalo na pag sa mga pedestrian lane. Yan yung magandang asal natin sa kalsada dapat na pag alam natin malapit na tayo sa pedestrian lane, mag-minor na kagad tayo. Kasi yan lang yung opportunity ng mga pedestrian na makatawid sila ng safe. Kasi yan lang talaga yung parte ng kalsada na para sa kanila eh. Alam mo yun, yung buong kahabaan ng kalsada sa'yo bilang isang driver, tapos yung kalsada na para sa kanila, yung part na para sa kanila na napakaliit na lang, hindi pa natin kaya ibigay. Kaya dapat talaga meron tayong ganong disiplina sa pag. Ito yung bagong inayos na. Kasi dati dito sa harapan niya ng hindi natin kung makakapag-park tayo dito kasi may tubig. Lagay doon, no parking. Kaya tang available Hindi naman tayo pwede doon sa tubig. So dito siguro pwede tayo dito. Ano pa doon sa banda doon? Sige, try natin. May nakasombrero naman yung isa. Aray ko, walang parking. Aray mo. May medyo mahirap yung parking dito. Hanap tayo nito. Yan. Baka umatras to kuya. Hindi. Hindi kaya dito na lang no sa bungad. Boy! Ayan. Medyo mahirap yung parking pero ayan lang naman yung dito tayo sa bagong palengke ng Mexico. Malinis grabe, ganda, malinis. Ito mga fresh yung gulay. Grabe yung ganda guys dito. Mamimili kayo dito, ganda. Sariwan-sariwa Okay dito mamimili tayo ng pang mga gulay. Kailangan natin ng mga gulay para sa ating ikot muna tayo. Init. Magmotor. Sa kabila pa rin yung gulay. Ayan, hanap tayo ng mabibila ng mga gulay na pwede natin sa ating nakakatuwa lang kasi ang linis, parang nasa ibang bansa ka. Yung quality ng hindi katulad din sa Pangpang, yung dumi. Just dito malinis. Ay. Saan pa kayo ng gulay? Ito lang, ulan yung lettuce na hinahanap ko. May iceberg lettuce ka po kaya yung pang samjup. May iceberg lettuce po o yung mga ibang lettuce? Wala no? Wala kaya. Sa una. Sige. Salamat. Iceberg po, iceberg. Iceberg lettuce lang po. Ito. Ayan. Dalawang piraso. So, yun, may dito. Ayan yung pangalan ng niya, Karen Mahusay. Ganyan ba? Sige po. Salamat po. Dalawa lang. Para lang sa burger. Ay, may grabe. Nagmotor kasi ako Kain muna tayo dito ano ba pangalan nito kainan natin? Chinese Canteen. Dito sa malapit na sa Santo Domingo Rotonda. Order tayo ng gulay. Tsaka may sarsi kayo kuya o Mountain Dew, sige pwede na po yan. Salamat. Yun, may sabaw pa. Kasama pang sabaw si ate. Kain muna tayo guys. Dahil para diretso na sa tindi na ng gutom ko. Ang palaya. Kaya para medyo mabuhay-buhay yung dugo natin.
Papalaya muna. Dalawang kanin agad para... Uy, yung lambot ng karne ha. Sarap. Hindi makunat. Salamat po. Uy, sarap pagkain. Tindi ng gutom ko. Yun guys, kung ingay naman nun. Pupunta pa ako sa Santa Ana Market nito mamaya. Bili ako ng mga kailangan pa kasi yung binili ko nung kanina, kulang yung dala kong pera. Nakukuha mo na lang yung pera sa cafe para pambili ng iba yung ingredients. O yun na guys, napakabusog muna ako. Abangan nyo na lang yung video na to mamaya. Salamat. Kalimutan yung share and subscribe guys. Salamat.